Okay po. Okay po. Tayo po yung magsisimula na sa ating pananambahan at sa ating call to worship. Samahan niyo po akong basahin ang Psalm 48. Great is the Lord and most worthy of praise in the city of our God, His holy mountain. It is beautiful in its loftiness, the joy of the whole earth. Like the utmost heights of Zaphon in Mount Zion, the city of the great King. God is in her citadels. He has shown himself to be her fortress. When the kings joined forces, when they advanced together, they saw her and were astounded. They fled in terror. Trembling seized them, trembling seized them there, pain like that of a woman in labor. You destroyed them like ships of Tarshish shattered by an east wind. As we have heard, so have we seen in the city of the Lord Almighty, in the city of our God. God makes her secure forever. Within your temple, O God, we meditate on your unfailing love. Like your name, O God, your praise reaches to the ends of the earth. Right? Your right hand is filled with righteousness. Mount Zion rejoices. The villages of Judah are glad because of your judgment. Walk about Zion. Go around her. Count her towers. Consider well her ramparts. View her citadels, that you may tell of them to the next generation. For this God is our God forever and ever. He will be our guide even to the end. Let us pray. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin na talagang itinataas sa aming mga buhay, O Lord God. Ikaw ang aming Diyos na buhay na siyang may lalang ng lahat. Walang kapantay ang iyong kapangyarihan at ang pag-ibig mo sa amin, O Lord. Panginoon, sa oras na ito, muli namin tinataas sa inyo ang aming pananambahan na ikaw nawa, O Lord, ang siyang patuloy na makasama namin. Ikaw ang patuloy na manguna sa amin. Ikaw ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang talagang maramdaman, makita ng bawat anak mo na dadalo sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na lahat po ng gagamitin mo sa gawaing ito ay pagpalain mo, Panginoon. Gamitin mo mightily, Panginoon, upang mapangunahan, Panginoon, ang kongregasyon para sa pagpupuri sa inyo. Hawakan mo po ang lahat ng gagamitin mo, yung mga tatayo sa harap, mga tutugtog, mga aawit, at lalo na yung magbibigay ng mensahe mo, O Lord. Ikaw po nawa ang siyang patuloy na talagang kumilos at humawak sa bawat isa. Sa inyo namin ito ay pinagkakatiwala, O Lord. At gayon din po, Panginoon, dalangin din po namin na ang mga kapatiran pa po namin na papunta pa lamang po dito ay ingatan mo rin po, Panginoon. Gabayan mo po sila at makarating sila dito ng ligtas at magkasama-sama kaming magpupuri, magpapasalamat, makikinig ng inyong salita at sama-sama kaming talagang mapagpapala mo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa inyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yan, praise the Lord. Nihiling ko po na tayong lahat ay tumayo at ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pagbibigay, papuri at awitin sa Panginoon. Sa pangungunan ni Sing King of Majesty. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up and only for you. I am devoted to you, King of Majesty.
more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up, and I will live for you. I am devoted to you, Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Yes, Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Let's sing King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, is to be with you, my Lord. Is to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Yes, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen, Lord. As we continue to worship our God, let's sing Cornerstone. Let's focus on God's presence this morning. Let's lift Him up to the song of worship. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. Church, let's sing our hope. Our hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. So we dare not try the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. Through the storm, He's Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. With every high and stormy gale, my anchor soars within
Christ alone. Church, let's sing Christ. Christ alone, cornerstone, we made strong. Sing His love through the storm. He is Lord, Lord of all. When He shall come on trumpet sound, oh, then I am in Him be found. Present His righteousness alone, faultless stands before His throne. Yes, Lord, we come to you today, Panginoon. We hope one day, Lord God, we can stand before you, faultless, Panginoon. Like you, Lord God, sin-free, burden-free, truly healed, Lord God, in and out. Christ alone, cornerstone, we made strong in Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, we made strong in Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, we made strong in Savior's love. Through the storm, He's Lord, Lord of all. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Awitan po natin muli ang ating Panginoon. This time, let's focus on His grace, His love. Let's give our heart, our hope to our God. The world may fail, you will remain in the midst of the trial. You will always be our Our God never fails. Our God never fails. With hope and light, you reign over all. Though my heart may fail, you will always be our Our God never fails. Our God never fails. Yes, let's praise God. Praise in the morning, praise in the evening, praise when I'm laughing, praise when I'm grieving. There will be dancing, there will be singing. Upon injustice we will tell
love never fails. Your love never fails. Let's sing with hope and light. With hope and light, you reign over all. Though my heart may fail, you will always be. I see our God never fails. Our God never fails. Oh, praise in the morning, praise in the evening, praise when I'm laughing, praise when I'm breathing. There will be dancing, there will be singing. Upon injustice we will tell about God, the hope of all hearts, the hope of all hearts is still. Your love never fails, your love never fails. Once more, the hope, our hope, the hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails, your love never fails. Let's sing this in darkness and in triumph, church. In darkness, in triumph, my soul shall sing of His mercy and kindness. Our offering of praise. Our God never fails. Our God never fails. Once again, church, sing. Darkness in His triumph. In darkness, in triumph, my soul shall sing of His mercy and kindness. Our offering of praise. Our God never fails. Our God never fails. The hope. The hope of all hearts. Yes, Lord. We raise it up to you, Lord God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, once more, we sing to the Lord our hope. Our hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Yes, Lord, even in darkness and in triumph, you sing. In darkness, in triumph, my soul shall sing of His mercy and kindness. Thy offering of praise. Our God never fails. Our God never fails. In darkness, once more. In darkness, in triumph, my soul shall sing of His mercy and kindness. Our offering of praise. Our God never fails. Our God never fails. Yes, let's pray for everyone. Our hope, the hope of all hearts, the hope. Thank you, Lord. Thank you for everything. Your love never fails. Your love never fails.
is in you. Your love never fails. Tunay nga po na hindi talaga magmamaliw ang inyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Sa buhay namin na ito, Panginoon, ikaw po ang aming gabay sa lahat ng oras. Saan man kami pumaroon, ano man ang ginagawa namin. Kayo po talaga ang kasakasama namin sa lahat ng panahon, O Lord. Ikaw po yung dakilang mananakop, Panginoon. Ikaw po yung nagpapatibay sa lahat ng mga ginagawa namin. Alam namin, Panginoon, sa mga panahon na ito na talaga pong napakagulo na ng aming kapaligiran, napakagulo na po ng buong mundo. Pero sinabi mo, O Lord, hindi kami dapat matakot sapagkat kasama ka namin sa lahat ng oras. Nasa puso ka namin, Panginoon, na talagang hindi mo kami pababayaan ano man ang mangyari, Lord. Kami na iyong mga anak, kami na yung mga anak na nanampalataya sa iyo, Panginoon. Ang tunay mong pag-ibig ang siyang magbibigay sa amin ng lakas, O Lord, na kasama ka namin sa lahat ng gagawin namin, sa lahat ng lakad namin. Saan man kami pumaroon, kasama ka namin, Panginoon. Dakila ang iyong pag-ibig. Tunay nga po, Panginoon. Ang pag-asa ay nasa iyo. Hindi kami matatakot. Hindi kami mangangamba dahil lagi namin kayong kasama. Ano man ang mangyari, Lord. Dahil sa buong mundong ito, alam namin, Panginoon, na tunay nga po na nangyayari na po yung mga naisulat sa iyong aklat, Panginoon. Darating ang mga panahon na ito, mga gera, mga awayan, mga pamilya, hindi na magkakasundo-sundo, Panginoon. Pero nandyan ka para kami ay lumapit sa iyo. Nandyan ka para kami ay manalangin sa iyo na hindi mo kami pababayaan. At sama-sama po kami magtatagumpay dahil sa iyong pag-ibig na siya naming dala-dala anuman ang mangyari, Panginoon. Salamat po, O Lord. Tunay nga po na ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi po ito magmamaliw, Panginoon, sapagkat lagi namin kayong kasama sa araw-araw, O Lord. Hindi dapat kaming mangamba, hindi ka dapat matakot kanino man, dahil kayo po ang sasangga sa lahat ng mga kaaway na ito na nasa aming paligid. Ano man ang mangyari, Panginoon, yung mga paghihirap, mga kalungkutan, o ano man ang mangyari sa buhay namin. Alam namin, kasama namin kayo sa lahat ng ito, sa lahat ng lakad namin, Panginoon. Salamat po sa ginagawa mo po sa buhay namin. Pinagtitibay mo po ang aming damdamin na sa mga balita sa araw-araw, Panginoon, O Lord, maawa po kayo sa amin. Alam po namin na hindi nyo pinababayaan ang inyong mga anak, Panginoon. Sa amin na mga iyong mga anak na patuloy na nagdarasal para sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga hindi pa kumikilala sa iyo, Panginoon. Sa mga may kaya sa buhay, na akala nila sa kanila na ang lahat ng mundo, Panginoon, pero hindi nila alam. May katapusan ang lahat ng ito, O Lord. Alam namin na mangyayari po kung ano po ang nakasulat, Panginoon, na kayo po ay muling darating, Panginoon, at kukunin mo ang para sa iyo. Ang mga talagang kumikilala sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang gumawa ng lahat. You are our Creator, Panginoon. Kaya nga po, ang pag-ibig mo ay hindi mawawala sa amin, O Lord. Ganon din po, alam namin po, yakap-yakap po na ninyo kami sa lahat ng mga pagsubok na ito na nangyayari sa amin, Panginoon, O Lord. Tulad na nga po ng mga nangyayari, mga kalamidad sa iba't ibang lugar po, yung digmaan mula sa Iran at ang Israel, Panginoon. Hindi kami dapat matakot, Lord, dahil alam namin nasa amin nasa inyo po ang aming pag-asa. Nasa inyo po ang tulong na hindi po namin ito kakailanganin na mangamba kami sa lahat ng Panginoon. Salamat po, Lord, sa tulong mo, Panginoon, sa aming mga pamilya, O Lord.
Alam namin na tinutustusan mo ang mga pangangailangan ng bawat pamilya, Panginoon, ano man ang mga nararanasan ng bawat isa, Panginoon. Nandoon ang pagtitiwala sa iyo. Nandoon ang pagsunod sa iyo na hindi mo kami bababayaan ano man ang mangyari. Lagi namin po kayong kasama, Lord. Yung aming simbahan, Panginoon, alam namin, O Lord, hinihingi po namin ang lahat ng ito. Talos niyo po kung ano po ang nararanasan po namin ngayon, O Lord, sa pananalapi o anuman, pero sa inyo po naman lahat magagaling. Sa inyo po lahat, kayo po ang may kapangyarihan ng lahat ng ito. Kaya nga po, umaasa po kami, humihingi po kami ng tulong sa inyo na anuman po ay pagkakaloob nyo, lalo po sa pagpapalaganap ng inyong mga banal na salita. Dito po sa aming komunidad, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at higit sa lahat, sa mga taong ayaw pang kumilala sa iyo at talaga pong napakatigas ng kanilang puso, Panginoon. Marami po kami pinapanalangin, mga kaibigan namin na talagang nasa kabilang mundo, Panginoon, na nagpapasasa ng kanilang kayamanan, nagpapasasa ng kanilang sariling kalagayahan. Pero alam namin, O Lord, magwawakas ang lahat ng ito. At nawa, Panginoon, sa mga pagkakataon na yon, maranasan nila, makilala nila kayo, makita nila ang inyong kapangyarihan na wala ang kapangyarihan ng mundong ito para sa kanila, Panginoon, kundi sa inyo lamang. Sa inyo lamang matatagpuan ang lahat, ang lahat. Ang lahat ng pag-asa namin, lahat ng kaligayahan namin, katahimikan namin, kapangyarihan mo, Panginoon, ang mananalasa sa lahat ng mga tao na iyong mga pinili, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagpili mo sa amin. Kinikilala namin kayo, Panginoon, hindi po kami naghirap na matutunan ang lahat-lahat ng mga bagay para sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na ipinakilala mo ang lahat-lahat para nang sa ganon, malaman namin kung ano ang mali at tama, Panginoon. At ngayon nga po, kinikilala namin po ang lahat ng mga bagay para sa inyo. At tulungan mo po kami na mapalaganap ang mga salita mo dito sa aming komunidad at saan pang lugar kung saan mo kami dadalhin, Panginoon. Hinihingi po namin ang tulong po namin sa inyo na maipalaganap ito sa lahat ng mga makakasalamuha namin sa buhay. Kung saan man kami pumaroon, saan man dako mo kami dadalhin, O Lord, maikalat ang iyong mga banal na salita. Dahil alam po namin na malapit na, tunay nga po, malapit na ang muli mong pagdating. Dahil nakikita na po namin yung mga mangyayari na kaguluhan, O Lord. Alam namin na maliligtas kami sa lahat ng ito at kami ay iyong kukupkupin sa iyong kaharian, O Lord. Kaya nga po pinapanalangin namin na makasama namin po ang pamilya namin, ang mga kaibigan namin at lahat ng tao, Panginoon, na kung saan namin kayo nakilala at kung kailan, Panginoon, ganun din po na talagang kailangan na po silang kumilala sa inyo, Panginoon. Dahil eto na po, nakikita na po ang mga katibayan na nangyayari sa aming paligid. Yung sinasabi po sa iyong banal na aklat, ang mga kaharian ay mag-aaway-away, ang mga pamilya mag-aaway-away, hindi na magkakasundo ang lahat-lahat, O Lord. Pero kami po na iyong mga kinuha, Panginoon. Kami po na yung mga pinili, O Lord, maliligtas sa lahat ng ito. At makakasama namin kayo sa habang panahon. At yun po ang panalangin namin, O Lord, na walang pamilya namin na hindi namin makakasama, Panginoon. Alam namin na ang bawat isa ay nagtataguyod sa kanilang mga pamilya. Salamat po, Panginoon. Ganon din po sa aming mga seniors, O Lord, na nakakaranas din po ng mga karaingan sa buhay, O Lord, pinapanalangin namin to at hindi naman po, nagkakaroon naman po ng pagbabago, Panginoon, na talagang sa inyo po lang namin ito pinagkakatiwala at alam namin na hindi mo rin po kami pababayaan. Darating din po ang panahon na
makakarating na rin po kami sa inyo at meron din po kami maipapamana sa aming mga anak, sa aming mga apo, na kung ano yung mga itinuro mo sa amin na ginagawa namin sa inyo ngayon, Panginoon. Makita nila ito, Panginoon, sa aming pagkilos, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Ganon din po yung aming salamat po, yung aming MC, Panginoon. Nakuha na po yung titulo sa dami po ng nangyari, sa maraming kaparaanan na nangyari po sa pag-iingat, sa paglakad po ng mga papeles na to. Talaga pong nagpapasalamat kami po ng marami sa inyo. Hindi mo po kami pinabayaan sa paglakad na ito. At ito po na meron na po kaming titulo, Panginoon. Salamat po din sa MC na tulong nyo, Panginoon. Ganon din po yung mga nasa lanta ng bagyo na dito sa aming lugar. Salamat po at mahinahon naman po rito. Pero pag open po namin sa TV, nakikita po namin na lumalagana pa rin po pala sa ibang lugar. Pinakikita yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga nawala ng pamilya, Panginoon. O Lord, nawa Panginoon, maging hudyat na po ito na kumilala po sa inyo, na tunay nga po na may tunay na Diyos na nakakakita sa amin, na tunay na Diyos na talagang sinusubaybayan kami at tutulungan sa lahat ng panahon. Kailangan lamang po maniwala, kumilala po sa inyo, Panginoon. Salamat din po sa aming mga pastor, sa aming mga speakers na nagkakaloob po ng iyong mga banal na salita, O Lord. Dito po kami natututo ng gusto, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon, sa aming mga pastor na to, na tunay nga po na sila po ay nananalangin din at nag-aaral din po ng mga banal mong salita. Ang bawat isa po sa amin, nag-aaral po ng mga banal mong salita. At salamat po sa kanila, sa mga itinuturo nila sa amin na galing din naman po sa inyo, Panginoon. Kaya nga po sa araw na to, ang inyong tagapagsalita po, Panginoon, si Pastor Kit. O Lord, pagpalain mo po, basbasan mo po ang mga banal na salita na gagamitin niya na magmumula po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang tutulong sa kanya, Panginoon. At sa lahat ng mga lahat ng mga miyembro namin na may karamdaman ngayon, O Lord, ingatan mo po sila, hawakan mo po sila mula ulo hanggang paa, Panginoon. At ganun din sa mga may sakit na gumaling na, O Lord. Salamat po, Panginoon. Sa inyo lamang po kami umaasa, O Lord. Alam namin na kasangkapan mo lamang ang mga doktor na ito. Kayo rin po nagtuturo sa kanila kung paano nila haharapin ang mga pasyente, O Lord. Kaya nga po, napakalaki pong pasasalamat yung mga ginawa mo sa buhay ng mga taong may karamdaman po, Panginoon. Salamat po sa pagpapagaling mo kay Sister Gigi Cabullo, Panginoon. Tunay nga po, napakalaking milagro po ang ginawa mo sa kanya, Panginoon. Talaga pong nagpapakilala kayo, Panginoon, na walang mangyayari na hindi mo kagustuhan, O Lord. Kaya, O Lord, malaki pong pasasalamat namin sa inyo, O Lord. Ganon din po, salamat din po kay Alia na gumaling na po, na may mga kaunti pong kailangan niyang sundin para hindi na po bumalik yung kanyang sakit, O Lord. At ganon din po yung mga may sakit ngayon, O Lord, hipuin mo sila, hawakan mo po sila at maniwala po sa inyo. Ikaw po yung dakilang manggagamot na walang hindi gagaling, dahil sa hipo mo lamang ay gagaling na ang lahat, Panginoon. Ganin dun po ang aming kapatid na Julian, O Lord, sa kanyang sinapupunan, O Lord. Ingatan mo po siya at nawa, Panginoon, palakasin mo siya, maging malusog siya para nang sagonon ang kanyang baby, Panginoon. Ano man to, babae man o lalaki, O Lord, ito ay blessing mo para sa Cabullo family at blessing po para sa aming simbahan, Panginoon, dahil isa na naman pong membro ang lalabas sa aming simbahan, Panginoon, na
tunay nga po sa inyo pa rin po manggagaling ang lahat-lahat ng tulong, O Lord. Salamat po, O Lord. Ngayon nga po, handa na po kaming makinig, Panginoon, sa iyong mensahe at nawa, magamit namin ito, maisapamuhay namin to at mailaganap din sa lahat, Panginoon. Sa unang-una na, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at sa mga taong makakasalamuhan namin, kung sino man po. Kayo po ang magbibigay ng lahat ng ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat, Ninang Loni. Makakaupo po muna tayong lahat, mga kapatid. Bago po ako mag-uumpisa sa aking mensahe, nais ko pong batiin ang lahat ng mga kababaihan. Happy International Women's Day ngayong March 8. Mabuhay po kayo at napakahalaga po ng inyong, hindi lang tungkulin, kundi ng inyong pagkatao, na inyong presensya, ng inyong pangunguna, hindi lang sa mga pamilya, kundi sa tahanan ng Diyos, sa kanyang pamilya. Salamat po sa inyong paglilingkod at nawa patuloy kayong palakasin, pagalingin ng Diyos at lalo pang pagpalain ng inyong mga pamilya at mga desires ng inyong mga puso. So mula sa mga pinakababatang babae hanggang sa pinaka senior natin na mga women, Happy International Women's Day. May God bless you all. Patuloy po kayong pinapahalagahan ng Diyos sa anumang pagkakataon. At sana po palagi rin kayong pahalagahan ng mga nagmamahal sa inyo at sana maging ating simbahan lalo na pahalagahan ang mga kababaihan. So ayun po, maraming salamat sa Diyos at tayo magpapatuloy sa ating tema which is journeying with the household of God. Maganda rin pala gamitin yung term na household, kasi alam natin na yung expert sa household ay yung mga nanay. In fact, dito sa Ephesians chapter 5, sa book na ating sinususugan ngayong buwan, pagdating sa chapter 5, si Kristo mismo doon ang nagsasabi. Alam niyo po yung special passage tungkol sa husband and wife, na kung saan ang church yung wife at si Jesus yung husband. Alam niyo po yun yung Ephesians chapter 5? It's very interesting na palagi yung ginagamit about women to submit to their husbands. Pero hindi din natin na-appreciate kung paano din i-describe doon si Jesus. Jesus with the washing of His blood, sanctifying, mga verbs na usually ginagamit for a woman's chores in a household. So it was Jesus, the husband, serving his wife, the church, with the responsibilities na madalas ikinakabit sa kababaihan. So very interesting. Just a wonderful thought, this International Women's Day. So journeying with the household of God. Napansin niyo po palagi yung creation, yung nature, yung kalikasan. Palagi po kayong natutuwa. Palagi kong sinasabi na there's something about us being human beings na kapag talagang humaharap ka face to face sa kalikasan, parang may connection. Na kahit walang wifi, pag nandun ka sa kabukiran, may connection sa wild, may connection sa nature. And when a person observes nature, you might end up like Charles Darwin, who will say na, there's natural design. There's evolution. Or you might end up like yung mga Christian scientists that would say, yes, that's not natural evolution, that's intelligent design. Na hindi yan parang random lang. Merong nag-isip. May intelligent designer na lumikha ng mga hayop, mga puno. As for me, nasa gitna ako. Who will say, this is the natural design by the intelligent designer. Na napaka-manifold, meaning napaka-diverse, but at the same time beautiful, wild, and at the same time wonderful ng kalikasan na ginawa ng Diyos. Now,
bilang mga human beings created in the image of God, na pareho tayong nilikha ng Diyos, tayo at yung kalikasan, ano? Maaaring masasabi natin na baka yun yung connection, ano, that we feel kapag nasa kalikasan tayo, dahil pareho tayong nilikha ng Diyos at lalong-lalo na ibinigay sa atin yung kautusan na pangalagaan, ano, ang kalikasan mula pa man sa first page ng Bible. Yes, that's very true. But at the same time, hindi lang bilang mga tao. Sa tingin ko, bilang simbahan din ng mga Kristiyano, there's a deep connection between us and yung paglikha ng Diyos sa buong mundo. Na hindi naman tayo mag-uusap ngayon tungkol sa mga hayop at mga halaman, pero makikita natin ang disenyo ng Diyos sa mga bagay na ito na nasa simbahan din. Ano po? So, dahil dyan, inanyahan ko po kayong lahat na tumayo at basahin natin ang patuloy ang Ephesians. Kung nakaraan ay pinag-usapan natin Ephesians chapter 2, ngayon naman Ephesians chapter 3, verses 1 to 11. I'm sure si Pastor Pong, who will be watching this online, will also follow up dahil napag-usapan namin siya naman sa Ephesians chapter 4. Ano po? So, Ephesians chapter 2, chapter 3, chapter 4 next Sunday. Pero ngayon, dito tayo sa chapter 3. Magkakasunod natin, tinatakal itong mga chapters. At ang sabi po dito sa Ephesians chapter 3, verses 1 to 11, basahin nyo lang po sa inyong mga Bible. Meron din po naka-flash kung kaya po ninyong basahin yung maiksi na ay maliliit na letters dahil mahaba-haba po ito. Samahan niyo po ako. Sabi po ni Apostle Pablo, "For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you, Gentiles," no? Si Paul nagsasalita bilang Jew at kinakausap niya yung mga Gentiles, no? So, take note of that distinction. "For this reason I, Paul, Jew, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you, Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations, as it has been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel." Nandyan ulit yung distinction na pinag-usapan natin noong karaan. Yung Gentiles saka yung Israel. "But now they're heirs together with Israel, members together of one body, and shares together in the promise in Christ Jesus. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all the Lord's people, the grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God who created all things." With God who created all things. Now take note of that creation aspect. And then our focus, verse 10 to 11, His intent, His plan, His purpose, His will was that now, through the church, dito tayo papasok, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Maraming salamat sa Diyos. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Although, sa napakaraming mga discussions pagdating sa mga letters ni Paul, paborito ko pa rin, isa pa rin sa mga paborito ko yung Ephesians. Hindi lang dahil sa pagdating sa chapter 4, tinatakal doon ang disenyo ng ministry ng simbahan. Dito sa chapter 3, tinakal dito yung purpose ng simbahan. Sa chapter 2, tinakal doon yung itsura ng simbahan. Anong bumubuo sa simbahan. So, napakaganda ng Ephesians, napakaganda ng structure, napakalinaw. Para siyang textbook para sa simbahan ng mga Kristiyano. Pero dito sa Ephesians chapter 3, makikita natin yung mismong kasunod nung pinag-usapan natin last time na yung isang simbahan daw ay, tayo daw,
tayo daw, ang conclusion natin nung nakaraan, we journey toward God together, no? Nais natin makilala ang Diyos, lumago papunta sa Diyos, pero at the same time, siya ay nananahan sa atin. Bakit siya nananahan sa atin? Dahil tayo ay ang kanyang templo. Tayo ang kanyang katawan na pinag-isa. So, ginamit ni Paul yung metaphor ng building, ng temple, ng katawan, ng isang tao. Ano? Journeying with God means journeying with the people na nananahan ang Diyos sa atin. At yun ang simbahan. Ano? Na pinag-isa ng Diyos mula sa iba't ibang mga pagkatao, ginawang iisa. Yun ang napag-uusapan natin last time. So dito naman po sa binasa natin na 11 verses, bago tayo mag-zoom in sa Ephesians chapter 3 verses 10 and 11, tingnan lang muna natin yung mga insights para mas meron lang tayong understanding anong tinutukoy niya dito bago natin uusisain yung isang bahagi. So dito sa chapter 3 verse 1 to 11, Paul explains the ministry entrusted to him to proclaim the ministry of Christ. Kaya sinasabi niya, kayo mga hentil, ako inutusan ng Diyos bilang Hudyo, bilang apostol upang ibahagi sa inyo ang ebanghelyo. And then, sabi niya that he received a stewardship of God's grace to preach the gospel, meaning masyado pa nga niyang hinahumble ang sarili niya. Sabi niya, kahit na ako yung pinakahuli, pinakamababa sa lahat ng mga tao ng Diyos, binigyan niya ako ng biyaya. No, tinuturing niyang kagalakan, tinuturing niyang regalo ng Diyos, no, na magkaroon ng pagkakataon o pribilehiyo na ibahagi yung ebanghelyo sa mga hentil. And then, ang focus niya dito is yung isang aspeto ng ebanghelyo na tinatawag niyang mystery. Napansin niyo po ba nung binabasa niyo paulit-ulit yung word na mystery? Ano? Yung gospel daw na yan, na iniutos sa kanya ng Diyos na ibahagi sa mga hentil, this gospel includes a mystery. Pag binasa mo ulit yung 1 to 11, paulit-ulit yung word na mystery, dahil it's revealed by God, hidden in previous generations. Nung dumating si Jesus, iprinoklama yung paghahari ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus at yung hari mismo ay si Jesus. Yun ang ebanghelyo. Ngunit kasama sa ebanghelyo na yan, hindi lang yung kapatawaran, hindi lang yung adoption or justification, ano pa man, kasama dyan yung mystery na yan, na noon pa man nakatago daw, ngayon ay inilalahad na. Ano ba yung mystery na yan? Yung mystery na yan, yung pinag-usapan natin last time, na it has now been revealed to the apostles and prophets by the Spirit that Gentiles are included in God's redemptive plan. Now, sa atin ngayon, parang, lahat naman talaga tayo dapat makarinig ng ebanghelyo. Okay lang yun. Pero kung iisipin mo yung perspektibo ng isang Hudyo, kahit nga ngayon, na parang napaka-exclusivist, na parang kami lang ang tao ng Diyos. Ang balita ni Pablo, hindi lang kayo. Gentiles are included in God's redemptive plan dahil nandyan na si Jesus. Ang totoong hari, hindi lang ng mga Hudyo, kundi ng buong sangsinukob. And that's why part of the proclamation of the gospel is that even Gentiles are included in the kingdom of God. Even in the church, the body of Christ. So yun yung misteryo na sinasabi ni Paul. Ang misteryo ay nakakagulantang na balita para sa mga Hudyo. Ngunit nakakaengganyo at nakakagalak na balita para sa mga hentil. Nakatulad natin, mga hentil tayo eh. We are included in God's redemptive plan. That's the mystery. Sa atin ngayon, hindi na siya misteryo. Pero noon, nung binabalita yan ni Pablo, misteryo yan. In some way, yung misteryo na yan, kahit na ilahad na ng Biblia, nahihirapan pa rin tayo i-apply. May pagka-exclusivist mindset pa rin tayo. Kahit na hindi na nga tayo yung Hudyo, tayo naman minsan yung nagpapaka-exclusive. Kahit nakabaliktaran yan ng misteryo, kabaliktaran yan ng mismong ebanghelyo ng Diyos. So dito sa binasa natin tuloy, makikita natin, maitatanong natin, sige, kung ito ang misteryo ng Diyos, na may kinalaman din sa ating bilang simbahan, then what is God's planning? What is God planning? What is God's plan dapat yan? Or what is God planning? What is God
planning to accomplish through the church? Ano ba yung plano ng Diyos para magawa niya o maitapos niya o ano ba layunin niya kung bakit ibinuo ang simbahan? Of course, it cannot be answered by just Ephesians chapter 3. Pero napakalaking kasagutan ang meron dito sa chapter 3 na binabasa natin. At kung nalaman natin yan kung anong layunin ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, then knowing this helps us not only to grow as we walk together, hindi lang para lumago tayo na magkakasama, journeying together as the household of God, but also to glorify God together in this journey. Habang lumalakad tayo na magkakasama, ang Diyos kasama din ng isa't isa, naluluwalhati natin ng Diyos. Bakit? Kasi nagiging bahagi tayo ng layunin ng Diyos. Meaning, nagtatagumpay ng patuloy ang Diyos sa pamamagitan natin. Kumikilos ng patuloy ang Diyos sa mundong ito sa pamamagitan natin. And as we study further, mamaya, hindi lang sa mga nakikita natin, kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Higit pa doon. Okay. So, una natin makikita ang kasagutan dyan is that the gospel reveals God's eternal plan. Yung tinatawag natin kanina na mystery. Dito sa ebanghelyo na binabahagi ni Paul sa mga hentil, sabi niya, his intent was that now, ngayon, pagdating ng Panginoong Jesus, through the church, the manifold wisdom of God should be made known. The manifold wisdom, hindi mo masyadong naririnig yan sa araw-araw. Yung wisdom pwede pa, pero hindi rin nakikita sa mga panahon na yun. Pero yung manifold wisdom is very interesting for me and should be for all of us na bahagi ng simbahan. Dapat interesado tayo sa phrase na yan. Bakit? Kasi napakahalaga niyan pagdating sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang simbahan at bilang mga nilikha ng Diyos. Manifold wisdom. Na-preach ko na ito noong 2021. This exact passage and this exact content. Pero ni-rephrase ko na lang karamihan dito para masusugan natin yung pinag-usapan last time. So ano ba yung manifold wisdom of God na yan? Na yung Greek word na ginagamit sa manifold, para mas maintindihan lang natin, kasi pwede naman tayong gumamit ng diksyonaryo, pero kasi hindi naman English yung unang ginamit dyan, kundi ancient Greek. So ang manifold, ibig sabihin dyan is many colors, richly varied or diverse, na para bang kaleidoscope. Alam niyo yung kaleidoscope, di ba? Yung maraming ilaw. O kaya alam niyo yung kapag yung disco ball, sorry kung ayaw nyo sa disco, pero yung disco ball, di ba maraming ilaw yun? Yung ikot-ikot, O kaya yung parang minsan suot ng mga sumasayaw ng, ano ba yung mabibilis sayawin na naka-dress yung babae na may mga makikintab, samba ba yun? Di ba sa pang-disco na sinasayaw minsan ng mga magagaling sa magturo ng sayaw. So, yung manifold, richly varied, diverse, na para bang kapag tumingin ka sa mga billboard sa Japan, wag dito sa Pilipinas, magulo yung mga billboard dito. Sa Japan, now, ang daming neon lights, Manifold, variegated, diverse, na para bang pag tumingin ka ng mga isda sa ilalim ng dagat kapag nag-snorkel ka, that's diverse, that's manifold. Na para bang kapag pumasok ka sa isang grocery store, diverse, manifold, lahat masasarap. Kapag pumasok ka sa isang masarap na restaurant, diverse, manifold. That's what simply it means. Pero pag kinabit siya sa wisdom, madalas iniisip natin yung wisdom is karunungan, kagalingan, katalinuhan. Tama. Pero what does it mean na meron kang manifold na katalinuhan? Meron kang diverse na kagalingan. So, the connection Paul is making between manifold and wisdom is deeply biblical. Hindi lang importante, biblical din. Bakit ko sinasabing biblical? Kasi pag sinuyod mo yung Biblia, meron talaga siyang connection mula sa Old Testament pa lang. Na ang creation ng Diyos at ang manifold wisdom is actually connected. In the Old Testament, God's wisdom is displayed in creation. That's why yung introduction ko kanina is,
When you look at nature, pag tumingin ka sa kalikasan, you will sense a deep connection. Not only because we are both created by God, but also because yung wisdom ng Diyos na ginamit sa paglikha ng kalikasan, hindi lang the same wisdom na ginamit sa paglikha sa tao, kundi the same wisdom sa pagliligtas sa atin at paglilikha din ng kanyang simbahan. Tignan natin yung ilang mga samples lang to na hinugot ko mula sa Old Testament. Sabi sa Psalm 104 verse 24, O Lord, how manifold, there's that word, manifold are your works. Nasaan yung isa pang word? In wisdom, you have made them all. So nandun yung manifold wisdom sa Psalm 104 verse 24. Sabi ng psalmist, talagang humahanga siya sa buong sangsinukob sa kalikasan. Sabi niya, napakaganda at napakarami at iba-iba ng iyong nilikha at nilikha mo sila gamit ang iyong karunungan. Psalmist. Pagdating sa Proverbs chapter 3 verse 19 now, sa Proverbs, sa buong Proverbs, napakahalaga ng wisdom. And in fact, doon sa Proverbs mismo, sinabi ng Proverbs na ang pundasyon ng paglilikha ng Diyos, ang blueprint ay ang karunungan ng Diyos sa paglilikha ng lahat. At dito hinighlight yan sa Proverbs chapter 3 verse 19, sabi dyan, The Lord by wisdom founded the earth. Meaning, gumamit ang Diyos ng kanyang karunungan at dapat lang naman at tama lang naman at hindi naman mapaghihiwalay ang Diyos sa kanyang karunungan. He created the earth. He founded the earth. It's the same way as naglatag siya ng pundasyon, mahalagang pundasyon ng kanyang karunungan. At the same time, naglikha din siya ng buong sansinukob by His wisdom. And then, dito naman sa chapter 10 ng Jeremiah verse 12, But God made the earth by His power. He founded the world by His wisdom and stretched out the heavens by His understanding. Now, dito sa mga binanggit ko at sa marami pang iba na hindi ko na sinama, there are two things that you can say. The wisdom of God is manifold, meaning it's variegated, iba-iba, makulay, intricate, detalyado, hindi mo siya may kakahon sa isang stereotype lang. But at the same time, yung wisdom na yan din yung ginamit niya sa paglilikha ng lahat. Buong sangsinukob, kalikasan, mga tao, mga halaman, mga hayop. Diyan natin mahuhugot yan sa Old Testament. The wisdom of God is manifold. The wisdom of God is the thing that He used to create this world. Now, saan papasok ang simbahan? Doon sa sinabi ni Paul. Ang sabi ni Paul na, by the manifold wisdom of God, i-display niya ang kanyang paglilikha. Creation itself shows God's variety and diversity, no? Yung kalikasan, pag tinignan mo, iba-ibang hayop, iba-ibang halaman, iba-ibang mga bulaklak, iba-ibang mga planeta at mga bituin, iba-ibang mga kulay ng mga ibon, kahit yung mga hugis ng mga dahon at puno. But now, hindi lang sa paglilikha ng kalikasan, kundi sa ating kaligtasan, na hindi lang nagtatapos sa individual na kaligtasan, kundi sa pagbubuo ng kanyang simbahan. Now, in redemption, God displays the same wisdom by uniting different people in Christ. Ano nga sabi niya sa verse 10 to 12? His intent, ang kanyang layunin, kanyang purpose, that now, through the church, sa pamamagitan ng simbahan, the manifold wisdom of God should be made known. Sa pamamagitan ng simbahan, kapag tinignan mo yung simbahan, makikita mo daw ang manifold wisdom ng Diyos. At dahil na-establish natin yung sinasabi natin ngayon sa Old Testament, ibig sabihin, kapag tumingin ka sa simbahan, makikita mo yung disenyo ng Diyos na ginamit niya sa paglilikha ng kalikasan. At kapag tumingin ka sa kalikasan, makikita mo rin na may mga similarities sa paglilikha ng Diyos sa simbahan. And therefore, mga kapatid, we can conclude that the Creator who made a diverse universe or diverse world is the same Creator-Redeemer who gathers diverse people into one body with His manifold wisdom. Yung may likha na siyang lumikha
ng iba't ibang uri ng mga puno at mga halaman at mga hayop at mga isda at mga ibon at mga insekto at mga bulaklak, ay siya ring nag-iisang manlilikha at manliligtas na nagligtas ng mga tao at kinuha sila, hinugot mula sa kasalanan at karumihan at pinagsama-sama iba-ibang mga tao at pinag-isa bilang isang katawan. Pareho yun. Kalikasan, kaligtasan, iisa lang ginamit niya. Ano yun? His manifold wisdom. Nakikita niyo po yung connection na gusto natin makita. Na gusto ng Diyos makita natin with what Paul has said. Now, kung gusto nyong gawing basihan to para mas lalong pangalagaan ng kalikasan, mas maganda. Pero ang intention ni Paul dito is para makita natin na hindi nagbabago ang disenyo ng Diyos. Na ang kagalingan at talino ng Diyos ay consistent. At kapag kinontra mo yan, kinokontra mo ang kanyang kalooban. Kinokontra mo ang kanyang disenyo sa mundo, kinokontra mo ang kanyang kagalingan. Reflect on that, na kapag inalis natin yung pagkakaiba-iba natin, ginawa natin itong iisa na lang tayo, pare-pareho na lang tayo magsalita, pare-pareho kumikilos, pare-pareho ng lahi, nawala yung manifold wisdom, hindi madi-display. Pare-pareho na lang puti, pare-pareho na lang ng pananalita, pare-pareho na lang ng personality. I don't think madi-display pa natin yung manifold wisdom. So, kasama ng ebanghelyo ng Diyos, ng plano ng Diyos, ay ang maipahayag ang kanyang kagalingan sa pamamagitan ng simbahan. Sa pamamagitan ng simbahan. At yun ang ating pupuntuhin sa pangalawang katotohanan that the church displays God's wisdom. Now, naihahayag naman na ng Diyos ang kanyang kagalingan sa kalikasan eh. Pero hindi doon nagtatapos. Gusto niya rin ihayag ito at lalong-lalo na gusto niyang ihayag ito sa pamamagitan ng simbahan. Ang sabi niya dyan, His intent was that now, through the church, naging tema natin yan sa buong 2021, through the church, sa pamamagitan ng simbahan, instrumento ang simbahan. Hindi lang side kick, kundi main character ang simbahan sa pagdi-display ng manifold wisdom ng Diyos. It's like ang magiging lente ng manifold wisdom of God ay ang simbahan. Nasisense niyo po ba yung responsibilidad na yan na kailangan nating gampanan at ingatan? Na kapag nawala yung disenyo natin, yung manifold wisdom ng Diyos, damay. Na kapag hindi natin napangalagaan ang disenyo ng Diyos sa simbahan, mawawala yung lilihis tayo sa layunin ng Diyos. Now, we can break down that truth into three things. Model, mission, medal. Sorry, gusto ko lang gumamit ng 3 M. Pero magigets nyo po yung gusto kong ipilit na 3 M. Pero the church as the model. Sabi ni Paul, God's wisdom is displayed through the church. Ang simbahan na magiging modelo sa pagpapahayag ng karunungan ng Diyos na makikita din natin sa pundasyon ng paglilikha ng kalikasan at buong sangsinukob at ngayon mas malinaw sa pamamagitan ng buong simbahan. Because God gathers people with different backgrounds and reconciles them into one body in Christ. Si Ate Sally, real estate agent. Pero maliban sa pagiging real estate agent, sino dito yung nakapag sightseeing ba ang tawag doon? Yung pupunta ka sa isang subdivision na bago, di ba? Viewing ba yan? Tripping, Saan kayo pupunta? Sa isang model unit, di ba? Nakikita mo, ito pala yung posible na mangyari. Ganito pala mas
Kasi pag pumunta ka sa mismong unit na binibenta, bakante lang yun, di ba? Wala nga minsan baul yun eh. Walang mga ilaw. Pero pagpasok mo ng isang model unit, nakikita mo yung mga posibilidad na mangyayari. Nakikita mo na ito pala yung intensyon ng developer. Ganito pala siya dapat kaganda. Ang mundo, ang subdivision, ganito pala dapat kaganda. Now, ilipat natin yung katotohanan na yan sa simbahan at sa mundo. Ang simbahan ng modelo, ang mundo ang buong subdivision. Ganito pala dapat kaganda ang komunidad ng mundo. Ganito pala dapat ang pagpapahalaga sa mundo, makikita sa simbahan. Hindi pala dapat nagigera. Hindi pala dapat nagpapatayan, nagbabangayan. Hindi pala dapat nag-discriminate. Ito pala ang simbahan, ang modelo, kasi sa pamamagitan ng simbahan ito, makikita ang disenyo ng Diyos para sa buong mundo. His intent, His purpose, His will. To reconcile them into one body in Christ. Yung reconciliation na yan ay ang isa sa mga pundasyon na karakter na dapat makita sa buong mundo. Reconciliation. Kasi ang simbahan ay pinag-isa mga magkakaibang mga tao ng Diyos. At ang mundo ay puno ng magkakaibang mga tao. So, ang simbahan ang modelo. Now, kung dito pa lang sa simbahan ay hindi natin magampanan yan, what more can we expect our function sa buong mundo? Kung tayo ang modelo, di ba? Dapat sa ating simbahan makikita yung, ganito pala, dapat kaganda yung komunidad ng Bliss. Pag tinitignan ko yung BCFC. Ganito pala dapat kaganda ang komunidad ng Quezon City kapag tinitignan ko yung BCFC. Kung mangyayari lang yung kalooban ng Diyos, ganito pala dapat kaganda ang Pilipinas, yung pagmamahalan na meron sa BCFC. Ang gandang isipin, but at the same time mabigat. Buti nilang lahat yan sa biyaya ng Diyos. Ano? And I don't want to highlight more on that para ma-stress sa atin yung responsibilidad of being the model of the reconciled community of God na magiging modelo. Rich and poor, kaya hindi ako masyadong agree pag ang simbahan ay puro mayaman. Hindi ako agree kapag ang simbahan ay pare-pareho ng pinanggagalingan. Hindi ako agree, I'm not saying na ang isang malaking simbahan na sobrang laking simbahan ay hindi magandang simbahan. Hindi ako agree kapag iisa lang sila ng background. Masisira yung disenyo ng Diyos that it should be a reconciled people of God. Rich and poor, young and old, kaya hindi rin ako agree sa mga simbahan na puro youth lang, kahit na mahal ko ang youth ministry. Hindi rin ako agree sa simbahan na puro young adult lang o puro matatanda lang. Because it should be a diverse people reconciled into one body in Christ. Rich and poor, young and old, men and women. Hindi rin ako agree sa simbahan na puro lalaki lang ang kumikilos. In fact, sa maraming simbahan, mga babae pa nga ang karamihan kumikilos. Tama po ba? Nakakahiya man isipin at aminin namin ng mga lalaki, mas madalas pa nga, active ang mga kababaihan sa loob ng simbahan. And I'm not saying this just to honor our women because it's International Women's Day. Trust me, pag tinignan mo yung simbahan ng Sibap, mga simbahan ng Sibap, that's the truth. Women are more active. Praise the Lord. Dahil hindi natin problema ang pagkilos ng mga kababaihan. But I would love for the church to have men and women and children and young people, rich and poor, Bisaya man o Tagalog, ay magkakaisa dito sa simbahan. Different culture, different languages. Hindi yan mangyayari kapag inalis mo ang mga ibang lahi. That's why kahit sa Old Testament pa lang, pinapahalagahan ng Diyos ang mga immigrants sa gitna nila eh. Kasi God wants all people to be included in His family, not just Israel. That's His design. I'm not sure why how we are behaving right now as a church, as the global church, Kapag binalikan natin yung mga katotohanan na yan,
that it should be a diverse group of people from different race, different people, different culture, different nations. And ano ba nag-iimpluwensya sa atin? Yung politics, yung culture, yung dikta ng mga leaders ng mundo, o yung dikta ni Kristo at ang disenyo ng Diyos? That's really different. Diba? Now, I'm not saying this just because I have my political views. I'm saying this because, hello, Ephesians chapter 3. And hello, this is the whole Bible agreeing with what I am talking. And I'm saying this, hindi dahil sa nangyayari to sa atin or nag-in conflict tayo sa disenyo ng Diyos. I'm saying this because hindi man tayo ganito sa simbahan, pero sometimes kapag lumabas na tayo, nag-iiba na tayo ng mga pananaw pagdating sa disenyo ng dapat pangalagaan natin. At hindi natin mahihiwalay, sasabihin na sa simbahan lang to. Ang disenyo ng komunidad na secular na mundo ay huwag nating ipilit, huwag nating i-pattern sa nakikita natin. Kasi through the church, hindi in the church lamang, sa pamamagitan ng simbahan, we will have effect, impact sa mundo. Through the church. Sa pamamagitan. Mahalaga yan. Hindi yan inside the church lang, kundi through. Tatagos tayo. Tatagos. Palabas. Ano? Hindi tayo nakakulong sa ating pamumuhay na bilang iisang mga pinagkasundo-sundong mga tao mula sa magkakaibang background. So, the church as a model is a living demonstration of God's reconciling power. Dito, makikita ang testimonya ng kapatawaran ng Diyos at pagpapatawaran ng bawat isa. The reconciling, demonstrative power of God sa loob ng ating simbahan. At hindi yan para lang, ang ating simbahan lang ang maka-experience niyan, kundi para makita din ng mundo that it could happen. Para kang pumasok sa model unit, sabi, parang ganito rin gusto kong gawin sa bahay namin na bibilhin ko. Kapag nakita ko ang isang model na nagsuot ng magandang damit, gusto ko rin isuot ng ganyan. So pag nakita mong simbahan doing the will of God, I want this to happen to this community. Sana nga ganun ang makita ng mga tao. Kapag tinitignan ng mga simbahan sa buong Pilipinas o sa buong mundo, I want that kind of love, that forgiveness, that justice, that truth, that mercy inside churches be done in all the world. I want that heavenly presence of God in the whole world. Na para bang nananalangin ka, Our Father who art in heaven, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Same pattern of fulfilling the will of God in the whole world as it is in heaven. Dinescribe na yan ni Paul sa chapter 2, yung topic natin last time. But when different people, hentil man o Hudyo, o iba pa man mga lahi sa panahon nila, kasi ang hentil, hindi lang yan iisang lahi, iba-iba yan eh. No, but kahit ngayon, mga Hudyo, may mga bangayan pa yan sa mga tribo-tribo nila. Kahit nga ang mga religious orders nila, may bangayan din yung mga Hudyo na yan. But pagdating ni Kristo, ang rebelde at ang politiko nagkaisa. Ang tax collector at mangingisda nagkaisa. Ang matanda at ang bata ay nagkaisa. Ang mga babae at ang mga lalaki ay nagkaisa. So, when different people live in unity in Christ, the King, God's manifold wisdom becomes visible. Paano natin masasabi na ihayag natin ang Panginoong Diyos sa isang simbahan? Kapag napangalagaan natin yung wisdom ng Diyos sa disenyo ng simbahan. Ang church ay hindi lang model. Ang church is also on a mission. May mission din ang simbahan. Of course, we can always think Matthew chapter 28 verses 18 to 20, the Great Commission. And yes, that's true. Pero napapaloob yung Great Commission na yan dito sa sinasabi ni Paul sa chapter 3 verses 1 to 11 that the church not only models the gospel, it also proclaims the gospel. Because through the church, ipapahayag, we declare the good news to others so they too may join God's people. Bahagi ng ating pagpapahayag ng ebanghelyo ay una muna makita na talaga nga bang ang ebanghelyo ay nasa simbahang to. Talaga nga bang naghahari si Kristo sa simbahang yan? Talaga nga bang napag-isa yan ni Kristo gamit ang kanyang katawan at dugo? Kasi kung hindi, then
nonsense yung evangelism if the church fails in its testimony, in its love, in its forgiveness, in its justice, in its mercy, in its humility, in its being reconciled. So we declare the good news to others so that they may too join God's people by displaying God's manifold wisdom. So, isa sa mga practical implication yan is that we will preach Christ to many kinds of people. Magkakaroon tayo ng ministry hindi lang sa isang grupo ng mga tao. Different kinds of people. Welcoming different people into the church. And bahagi dyan sa pag-welcome is ibaba natin yung mga prejudice natin. Kasi pag nandyan pa rin yung prejudice na yan, balik tayo sa chapter 2 ng Ephesians. Kasi sa chapter 2 ng Ephesians, binasag na yung mga boundaries na yan, yung mga walls na yan. So kung magtatayo ulit tayo, magpapalitada ulit tayo, at patong-patong ng mga hollow blocks, we deny the gospel that breaks all kinds of boundaries and walls. We should welcome different people into the church. We destroy the walls that Satan has built so that the gospel might be hindered in its growth in our church. Also, building relationships with people, hindi lang sa loob ng simbahan, also outside the church. Outside the church. Hindi kalaban ang mga nasa paligid natin, regardless of how they are as a person. Sabi nga ng Panginoong Jesus, love your enemies. The people who need the most ay the people we struggle with the most sometimes, So we are a church on a mission because sa pamamagitan natin ipapahayag ng Diyos ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang kagalingan. So the church should never define itself by only one type of people. By only one type of people. Kaya hindi rin ako agree na lahat ng simbahan, lahat ng members dapat, o lahat ng members ng simbahan, dapat gumawa din kayo ng kanya-kanya ng mga cell group. Kasi hindi naman lahat capable magturo. Tama? O lahat, ganito gawin natin, o lahat ng member ng simbahan dapat magli-lead din sa harap ng church ng pagkanta. Go Kuya Pot, di ba? Sa pagli-lead ng kanta. Para si Kuya Pot, laging pinipilit mag-lead ng pagkanta. Alam ko, biro lang naman yun. Pero lahat ba kayo? Kaya din mag-handle ng finances, kagaya ni Kuya Pot? Hindi rin naman, di ba? So, there's that manifold wisdom in the body of Christ na sana ma-display natin dito pa lang sa loob upang pag lumabas tayo ng simbahan, that is displayed. The gospel calls all kinds of people into one body. The church reflects God's manifold wisdom when diverse people gather around one Savior King. We are on a mission. Mas lalo pa natin yung pag-uusapan sa mga sunod na linggo, pero there are also months sa latter part of the year where we will talk about our mission. But for now, let's settle on that. The church is a model, the church is on a mission, and the church is now also a medal. Hindi naman mahalaga yung mga medal. Hindi yan ibig ko sabihin. Dahil si Lord mismo, ipinangangalandakan niya ang kanyang nagawa at natapos. Gusto niya itong ideklara. Gusto niya ipahayag ang kanyang tagumpay, ang kagandahan ng kanyang nilikha. Kaya sabi diyan ni Paul, his intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known. Made known to the rulers and authorities. Saan? Sa Malacanang? Saan? Sa munisipyo? Saan? Sa mga palasyo? Hindi lang. But even to the rulers and authorities in the earthly realms? No, in the heavenly realms. Mga kapatid, Paul is talking about spiritual reality. Hindi lang yung mga engkanto at mga beringan siguro, but in general, In general. Paul says that God's manifold wisdom is reflected by the church towards spiritual forces. Now, spiritual forces both good and evil. Tama? Angels are spiritual forces. Cherubim are spiritual forces. At marami pang iba na mostly mababasa natin sa Old Testament. But there are also angels who have rebelled against God.
Yung tinatawag sa Biblia ng mga demonyo. The demons, the evil ones. So, spiritual forces are good and evil at the same time. And yes, pag sinabi ni Paul na gusto ng Panginoong Diyos na ihayag ang kanyang kagalingan at tagumpay sa pamamagitan ng simbahan para sa mga rulers and authorities in the heavenly realms, kasama siguro doon yung mga mabubuti. But, pag tinignan natin yung konteksto ng Ephesians sa chapter 6 verses 10 to 12, meron siyang binabanggit dyan, sabi niya, we do not wrestle against flesh and blood, but against the spiritual forces of evil. So he is actually emphasizing yung evil forces na hindi natin pinaghihiwalay yung realidad natin sa evil forces. Sa Bible, intricate yung relationship na nakikita natin ng mga abusadong mga leaders, ng mga corrupt na mga tao, ng mga mamamatay tao, mga magnanakaw at mga mahalay at mahahalang kaluluwa. Kasalanan din yan. Pero, nire-recognize din ng Biblia na behind everything, meron ding pananagutan yung spiritual forces. Pero hindi natin yung paghihiwalay na para bang kapag sinisisi natin ang mga tao o kinoconfront natin yung mga tao, kinakalimutan natin yung evil forces behind it. O kapag may pangyayaring masama, i-excuse natin ang kasalanan ng tao at sisisihin natin. Yung demonyo kasi. No? Hindi natin mapaghihiwalay yun sa Biblia. It always goes together. And that's why the very first sin sa Biblia, Genesis chapter 3, the first sin was collaborated. May collab na nangyari between man and evil. So, sin, hindi lang isang mukha yan. So, with that being said, ang tinutukoy talaga ni Paul dyan is yung spiritual forces behind the corruption that is happening, behind the sin that is happening sa konteksto nila. At kung sa konteksto natin ngayon, we dare say na yes, there is sin around us. There is sin na ginagawa ng mga tao. But at the same time, we also recognize that the evil beings, spiritual forces are also behind those things. Kaya sabi ni Paul, hindi flesh and blood ang talagang tunay natin na kaaway, kundi mga spiritual forces. And now, gusto ng Diyos ipahayag. Nooy, kayong mga spiritual forces na mga masasama, ang gusto nyong isulong, hostility, division, hatred, hopelessness. Gusto nyong isulong yung pagkakahati-hati, yung pag-aaway-away, yung pagkakamuhian, at pagkawala ng pag-asa. Yan ang gustong isulong ng mga spiritual forces behind what we see around us. Mga nangyayari sa mundo, mga krimen, mga kasamaan, yan ang pinopromote ng mga spiritual forces. But, sabi ni Paul, ang manifold wisdom niya ay gusto niyang ipahayag sa pamamagitan ng simbahan para masaksihan ng mga masasamang spiritual forces na yan. And papaano? Well, kabaliktaran ng isinusulong nila. The church proclaims a different reality. Reconciliation, unity, we could add love, truth, justice, and hope in Christ. Now, hindi na ipapahayag yung kagalingan ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan kung ang sinusulong ng mga anak ng Diyos ay hostility, division, hatred, and hopelessness. Nakiayon ka lang sa spiritual forces. Diba? The church should be countering that. We should be spreading reconciliation, unity, love, justice, truth, mercy, and peace and hope in Christ. Because a faithful church becomes a witness against the powers of darkness. Merong kasinungalingang naratibo na nagsasabing, ito lang ang realidad. Pero, si Kristo dumating at nagsasabing, hindi dyan magtatapos ang mundo. Hindi dito magtatapos ang kwento. May pag-asa, may pagmamahal, may katotohanan,
may kapatawaran, may kaligtasan, may liwanag, may katotohanan, may hustisya. Kahit na unti-unting pinipilit na burahin ng mundo at ng mga demonyong kumikilos sa ilalim, sa paligid at sa taas nito. At ang sabi ng Diyos, hindi ganun. Pinadala ko ang aking anak na si Jesus para ipahayag na ang totoong nagahari ay hindi ang mga yan. Ang totoong nagahari ay si Jesus. At sa pamamagitan niya, bubuo siya ng simbahan mula sa iba't ibang mga nag-aaway-away, nagkaagalit ng mga tao at pinag-isa. At sinabing hindi totoo ang sinasabi ng mga masasama. Dahil ang totoo, may tagumpay. Nagtagumpay si Jesus mula sa kasamaan, mula sa kasalanan, mula sa kamatayan. Yan ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo na nagpapahayag ng manifold wisdom ay makikita sa modelo, sa grupo na may misyon, sa grupo na tinuturing ng Diyos na kanyang medalya, ang simbahan. Ipinangangalandakan niya sa lahat ng sangsinukob, hindi kasamaan, hindi kasalanan, hindi kamatayan ang mananaig. Buhay, pag-ibig, katotohanan, hustisya, kapayapaan, at kapatawaran. Dahil kung kaya yon sa isang simbahan na binuo ni Jesus, kaya yon sa buong mundo. At nakikita na natin yan sa dulo ng mga pahina ng Biblia. Mapangyayari at mapangyayari yan ano pa mang giyera ang dumating. Ano pa mang sakuna ang mangyayari, ano pa mang political divide ang meron, sino pa mang mga Herodes yan na naghahari-harian o mga Poncio Pilato na naghuhugas kamay. Pagdating ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan ng kanyang simbahan, there is the truth of reconciliation, unity, and hope in Christ. Mga kapatid, ang simbahan ba natin ay para sa ganyang layunin? Kanino ba tayo nakaayon bilang simbahan? Sa disenyo ng Diyos o sa disenyo ng mga nagrebelding nilalang? So we are on a mission. We are the model. We are the medal. And so we reflect the church is a place where differences are reconciled. No? Ministress natin yan noong nakaraan, pinagsama-sama, pinatawad at nagpapatawaran. Hindi tayo grupo ng mga taong pinatawad lamang. Grupo tayo ng mga taong pinatawad at nagpapatawaran. Inibig at nag-iibigan. Tinanggap at nagtatanggapan. Inunawa ng Diyos at nag-uunawaan, niyakap at nagyayakapan. Hindi magkahiwalay yun. Dahil hindi ka solo Christian. We are a church. And in Christ, people who were once separated are brought together into one body. So we learn to welcome, we love, and we walk with people who may be very different from us. And it's very difficult to practice that on a daily. Ano? But we struggle, yes, but the grace of God is there. And makikita natin after this, no? After this realization ni Paul, teaching ni Paul na dapat maging realization ng Christians sa Ephesians, sa tayo din. Paul, actually, sa chapter 3 na yan, first part lang itong binabasa natin. Gusto ko na lang ting idagdag ito. Sabi mismo ni Paul sa chapter 3, after niya sabihin lahat ng yan, sabi niya, For this reason, mananalangin ako. I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power and through the Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have the strength again to comprehend with all the saints what is breadth, the length, and the height, and the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with the fullness of God. What am I saying? Ang Diyos ang bahala. Yes, mahirap gawin. Pero sabi ni Paul, ang Diyos ang bahala. Nasa Kanya ang lakas, ang biyaya, ang kakayanan na gawin yan. Na hindi lang tayo magtatapos sa mga taong pinatawad, kundi nagpapatawaran at nag-iibigan. Also, the church
is a display of God's wisdom. Pagpapahayag ng kagalingan at kataniluhan ng Diyos. When people from different backgrounds gather in Christ, God's wisdom becomes visible. Na, pinoint out ko kanina na makikita natin sa kanyang kalikasan. Kung paano niya nilikha ang sang sinukob, you might say, that's natural theory, that's natural selection, that's evolution. Or, pupunta ka sa kabilang side, that's hindi yan random, that's intelligent design. I say, it's both intelligent and natural. That's how God created the whole world, and that's how God also created the church with His manifold wisdom. The whole Bible declares that. Our unity, our love, and reconciliation within the church, hindi yan maliliit na bagay na parang, Kristiyano naman ako, hindi ko pa sure kung bagay ba ako yan sa pagmamahalan na yan at reconciliation na yan. Hindi siya optional kasi that's what we are as a church. They are part of God's essential purpose sa atin bilang kanyang mga niligtas. And lastly, the church carries God's mission to the world, not just in the church, but through the church. The same gospel that brought us into God's family and journey is meant to be shared with. Hindi lang sa kapwa natin, mga taga-BCFC, kundi kahit sa iba pa. Nang sa ganun, hindi lang nila masaksihan ang paghahari, ang ebanghelyo, ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang disenyo para sa buong mundo. Maranasan din nila kapag sila ay sumuko sa Panginoong Jesus. The church is God's instrument that reflects His wisdom, His work, His will, and everything can be found in His Word. So, mga kapatid, napakahalaga ng simbahan. Ang simbahan ay hindi na-define lamang sa kung anong current natin ng mga iniisip, ng mga struggles, ng mga problema, mga kakulangan, o mga anxiety natin sa mga ministries. We are purposed for greater causes through the church, the manifold wisdom. So mga kapatid, bilang magkakasamang naglalakbay, bilang isang tahanan na naglalakbay, tahanan ng Diyos, may our life as a church continue to reflect the beautiful and manifold wisdom of God revealed in Christ Jesus. Sana ipanalangin natin yan palagi mga kapatid sa ating simbahan. And sana naisin natin at talagang maging intentional tayo dahil ang Diyos ay intentional. Sabi niya, intent ng Diyos ito. Maging intentional din tayo na maging bahagi ng pagkilos para sa pagpapahayag ng kagalingan, ng pagmamahal, ng katotohanan, ng hustisya, ng paghahari ni Kristo. Hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa buong sangsinukob. Salamat sa Panginoong Diyos at naway nagkaroon tayo ng kaliwanagan at kalakasan mula sa kanyang salita. God bless po sa ating lahat.